Magandang umaga sa inyong lahat mga bossing. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss Dada TV. Another day, another uratan session. Siyempre, again, with yours truly, Boss D. At magpapasakit na naman tayo ng mga puso, atay, balon-balunan ng lahat ng mga kriminal, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga kawatan, lahat ng mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, itong mga makasalanang tao sa mundo, mga mambubudol, sinungaling, mga kumag, kupal, at lahat na ng mga switik at salot sa bayang Pilipinas, mga durobo. Ayan, nandito na naman tayo at pag-uusapan na naman po natin sila. Pero bagong lahat, magpapasalamat muna tayo sa mga subscribers natin na talaga namang masugid na sumusunod sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, and syempre yung mga nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating mga vlogs. Maraming salamat sa inyo. Syempre lalo na yung mga nag-share ng kanilang blessings, yung nagsu-super thanks. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano ba to? Sobrang lamig kasi kaya tinitingnan ko to. Ayun mga bossing. So tayo ay nandito ngayon. Pasensya na kasi medyo wala po tayo sa ating usual na setup, pero ano pa rin tayo, maghatid pa rin tayo ng mga makabuluhang kwentuhan at makabuluhang pagtatopic. Siyempre marami namang mga issues sa bayan natin na dapat pa rin natin pag-usapan, although itong ating mga kawatan na mga taga-gobyerno ay palagay ko nasa bakasyon pa yan, and yung iba nangangampanya. Tayo ngayon ay nandito sa Naga City sa Cebu. Ang ganda dito Akala ko nga ang Naga sa may Bicol lang, pero ang ganda nitong Naga City, Cebu. Progresibo po sila. Talagang papunta na sila sa pag-unlad. And we're able to make a speech para sa ating 10 mga kandidato, PDP laban. Ipinaliwanag nga po natin sa mga taga Naga dyan sa may poblasyon na ang kahalagahan kung bakit kailangan iboto natin itong ating 10 kandidato. Napaka-importante po talaga na maiboto natin itong ating 10 kandidato kasi ito yung magsisilbing pananggalang natin para itong si VP Sara ay hindi impeach, kasi alam naman natin na napipinto ang impeachment kay VP Sara, at alam din naman natin na kung hindi mananalo itong ating 10 with their current number sa Senate at syempre dyan sa Congress, tandaan ninyo, napakadami daw na mga pumirma sa impeachment ni VP Sara dyan sa Congress. Napakadami daw po ng mga na-disqualify yung kanilang mga kalaban. Unang-una, syempre, alam naman natin na disqualify yung kalaban ni Martin Romualdez dyan sa may Tacloban. Ano yan? Alam naman natin yan. Although sinasabi ng COMELEC na yung pagkaka-disqualify noong nitong kandidato na ito legal daw wala siyang kalaban, and majority nung mga pumirma daw kay VP Sara sa kanilang mga probinsya, or majority sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara sa kanilang mga probinsya at mga distrito ay wala ding mga kalaban. Okay? So, yun ang malaking problema natin if we will not get the numbers in the Senate, and then the Congress, ang riding in tandem ng Congress at ng Malacanang ay hindi natin mapipigilan. Napakaganda kasi kung nandiyan na Supreme Court at ang Senate para magbalanse ang mga bagay-bagay. Nakita natin itong Supreme Court din natin maintindihan. May mga oral arguments sila na napaka-importante para sa
Bayang Pilipinas ang minove nila after election. So doon ka magtataka, bakit mo i-move after elections yung oral argument sa corruption dito sa Pilipinas? Samantalang kailangan nga ngayon marinig at malaman ng mga Pilipino ang mga kabulastugan dyan sa pagbabudget, dyan sa PhilHealth, para naman itong mga kababayan natin, meron silang guide, meron silang at least maintindihan bakit itong mga buwakan ng ina nito hindi na natin dapat iboto sa gobyerno, hindi ba? Para itong mga buwisit na mga kandidato na ito ay hindi na natin bigyan ng pagkakataon na humawak ng mga pera natin dahil nakawin lang ng mga putang ina. Kaya magtataka ka, bakit minove yang mga oral arguments na napaka-importante, yung PhilHealth oral arguments, ay yung GAA oral arguments, yung kay Vic Rodriguez, minove yan after the election. So doon tayo medyo parang shady at nagtataka, kasi nga Supreme Court is supposed to be a co-equal body of the executive and the legislative. And we are hoping na hindi sila talaga hindi sila nai-impluwensyahan, because if nai-impluwensyahan sila na kung malaking problema yan sa bayang Pilipinas, wala talaga tayong pag-udlad para ganyan. Yung co-equal bodies ng gobyerno yan ngayon magsisilbing check and balances supposedly. So kung ganun ang nangyayari, kung halimbawa totoo yung mga haka-haka na parang na i-impluwensyahan ang mga huwes natin, ang ating Supreme Court, bad news yun para sa mga Pilipino. No matter how hard or how kumbaga loud tayong sumigaw, walang mangyayari kung nagkukutsabahan itong mga to. Kaya kailangan maging mapagmasid tayo. Kasi talagang medyo nakakagulat talaga. Kaya kailangan natin itong Duterte. Kailangan natin. And if you're gonna look at the candidates nitong PDP laban, bagamat hindi ito, kasi ang preference lang naman ng tao pagdating sa mga sa mga kandidato yung kilala Sa ngayon, kailangan hindi na importante yung kilala, kasi marami ng mga kilala na nagsilbi dyan sa Senado na wala naman talagang silbi. Marami na rin mga kilala na nagsilbi dyan sa Kongreso na naging sakit ng ulo pa talaga ng mga Pilipino. So, make sure na hindi lang kayo doon sa popularity nakatingin. Kailangan nakatingin din po kayo doon sa kayang gawin ng tao, kayang gawin ng kandidato. Katulad nga, sabi ko nga, sino ba yung mga kandidato natin sa PDP? Ang mga kandidato natin sa PDP, merong pulis, si Bato de la Rosa, meron tayong doktor, si Richard Mata. Siya ang bahala sa makakatulong ni Senator Bongo sa security natin in terms of yung health dito sa Pilipinas, hindi ba? Meron tayong mga abogado. Ilan yung mga abogado natin? Lahat ito, mga matutuwid ito. Si J.B. Hinlo, si Lambino, si Marcoleta, at saka si Jimmy Bondoc, pati itong si Vic Rodriguez. 5 abogado yan. And si Jimmy Bondoc, alam natin na nagsilbi ng tapat yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi nagnakaw ng pera yan. Minsan nga naging biruan namin ni Attorney Jimmy Bondoc na ba't kaya hindi ako nagnakaw noon? Kasi nga, noong panahon na yun, lalong-lalo na nung pandemic, ang pinakamaraming pera talaga noon is yung PAGCOR. PAGCOR or PCSO. Basta one of those, nandoon siya. And kwento nga ni Madam Mocha Uso na sa opisina nila at saka lahat ng opisina ng pamahalaan, pag kailangan ng pera para sa mga proyekto nila, doon sila lumalapit sa opisina nila Jimmy Bondoc. And sila Jimmy Bondoc daw yung nagbibigay ng mga tulong at ayuda sa mga kababayan natin na kapuspalad noong panahon ng pandemya. So ganun ang sistema noon. So sabi nga ni Jim Bondoc, ba't kaya hindi ako nagnakaw? Puros magnanakaw naman yung nasa gobyerno. So doon mo malalaman talaga na matapat na tao itong si Jimmy Bondoc. At nung nakita nga daw niya na
parang ito yung gusto niya, makatulong sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Doon, sabi niya mag-aaral ako, abugas siya. Kumbaga, sabi niya ayaw daw niya na masilip siya ng tao na artista ka lang, sikat ka lang. Gusto niya daw talaga na he has parang all the kumbaga recipe para maging isang public servant. So, nag-aral siya, nag-abukas siya, and kahit na siya ay nagbabanda, kahit na siya ay nagtatrabaho, inano niya yun. Talagang ipinush niya yun para somehow ipagmalaki niyo naman siya kung sakaling siya tumakbo. Hindi niyo sabihin na artista lang yan, singer lang yan, ganito lang. Abogado po si Jimmy Bondoc. So yan, sila Vic Rodriguez at yan, yung mga abogado natin, sila Marcoleta, ilang mga abogado yan. Tingnan mo kung ilan ng abogado rin dun sa kabila. Meron tayong artista na si Philip Salvador. Sabi ko sa inyo, si Philip Salvador, seasoned na yan. Hindi yan seasoned politician, pero seasoned public servant yan. Hindi nga lang siya sumusweldo ng taxpayers money. Paano ko masasabi? 6 na taon niya na sumama kay Senator Bongo para malaman kung paano yung diskarte, paano tumulong, ano yung pagkukulang ano yung mga kailangan ng mga Pilipino. So kung ano yung brand ng politika, or ano yung brand ng pagtulong ni Senator Bongo sa mga kababayan natin, definitely ganun din yung maggagawin ni Philip Salvador. At si Philip Salvador talaga, marami nang tumalikod sa mga Duterte, pero si Philip Salvador nanatili siyang loyal sa mga Duterte. So kahit artista lang yan, makikita mo yung puso niya talaga. Makikita mo yung puso niya na Duterte talaga. At when you say Duterte, talagang tutulong yan sa bayang Pilipinas, hindi ba? At sino pa? Siyempre, with all those names, meron talagang isang standout. Ang standout talaga dito, at importante talaga na iboto ng taong bayan, si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi doon sa mga resibong nagawa na niya sa kanyang simbahan, kayang-kaya niyang gawin yon sa kanyang simbahan. Definitely, kayang-kaya rin niyang gawin yon sa atin, sa bayang Pilipinas. Alam niyo, ang dami nagme-message sa akin, Boss D, sana i-open in public yung Kingdom, i-open in public yung Glory Mountain, yung Prayer Mountain. Sana i-open in public para naman makapunta kami, di ba? Kasi nakakainggit. Maganda yan, mainggit kayo. Meron pang nagsabi sa akin, chismis na naman to na dyan daw sa Glory Mountain naniningil daw ng 200 pesos per head pagka may papasok. Sabi ko, walang ganun kasi wala namang registry doon. Wala namang doon, yung parang nagko-collect ng cash at saka exclusive talaga yung mga properties niya sa kanila. Kasi yung Glory Mountain and Prayer Mountain, sanctuary yan. Sobrang tawag dito, holy. Sobrang holy niyan para sa mga taga KOJC. Kaya ayaw nila yan as much as possible na mababoy talaga. Talagang exclusive yan para sa kanila. Kung matatandaan ninyo, way back before pandemic, yung Glory Mountain, pinapapasukan yan sa madaming Pilipino. Madaming mga taga Davao, kahit hindi taga Davao. Kasi meron dyan parang Christmas village dyan sa Prayer Mountain. Tapos yung mga buildings nila dyan, yan yung nagsisilbing mga parang yung tagasalo ng projector. At talaga yung mga buildings dyan, nagda-transform yan dahil doon sa high resolution projection, whatever. Nakalimutan ko kung anong tawag doon Pero tuwing Christmas, ganun ang ginagawa nila dyan. Tapos may parade ng mga princesses, mga Disney, mga tawag dito, characters. Siyempre, di ba, dami silang mga foreigners, marami silang mga Ukrainians na ang gaganda, mga Brazilians na ang popogi. So, yun yung mga gumaganap ng mga Superman, ganyan. So, ang laki-laki daw ng kinikita niyan, as in million daw sa isang araw ang kinikita noong inopen ni Pastor Apollo Kibuloy yan sa public. Kasi syempre sa kanila yung property. So may entrance, tapos sa loob may mga kainan pa. So syempre bibili pa yung tao ng pagkain doon. So imagine mo, sobrang ganda daw talaga dyan sa lugar na yan noon na pinapasok nila yung mga tao. Milyon ang kinikita daw niyan araw-araw. Kaya lang kailangan mamili ni Pastor Apollo Kibuloy
between sanctity noong lugar and kita. Pinili ni Pastor Ricky yung sanctity. Kasi sanctuaryo yan eh. Ang problema kasi sa mga Pilipino, when they pay, akala nila pag-aari na nila yung lugar. So dura daw ng dura, bawal na bawal kasi talaga yun sa KOJC yung dumura. Kaya nga galit na galit tayo noong mga police sa siege, sa 16-day siege na walang pakundangan, dura, yosi, tapon, tapos ihi kung saan-saan. Kasi nabalahura daw talaga yung lugar. Kahit na may mga marshals na, may mga guide na, kasi dahil bawal nga ang yosi sa loob, syempre yung mga nagsisigarilyo, pag di nag-yosi yan, naglalaway yan eh. So dura ng dura. And yung mga Bermuda grass daw nila, tinatawid-tawiran, tinatakbo-takbuhan ng mga bata, ng mga tao. So, nasira yung, nakita nyo naman kung gano'ng kaganda yung prayer mountain, di ba? Yung arrangement ng mga halaman, puno, yung Bermuda grass, sobrang ganda ron. Talagang, kung ako titira ko doon, maghapon lang ako nakatitig sa doon sa landscaping, talagang napakaganda doon. So dumating daw yung point na parang nagtampo yung lawn, nasira, na namatay daw yung mga halaman dahil nga nasira, dahil nga doon sa mga walang disiplina yung mga tao na pumapasok sa loob. Kaya Pastor Apollo Kibuloy had to choose between sanctity, yung sanctuaryo nila, yung sanctity of their place, or pera. Kasi ang dami doon talagang pera. Imagine mo, if it is operating for like buong December, let's say, and for every day they're earning 1 million. So imagine mo, so in 1 month, that's 30 million. So mas pinili ni Pastor Apollo Kibuloy yung sanctity ng kanyang lugar kesa dito sa kita, kesa sa pera. Kaya diyan mo talaga makikita na si Pastor Apollo Kibuloy hindi siya yung mukhang pera talaga. Hindi siya materialistic na tao. Although the money can help sa kanilang mga scholars, sa pagpapakain sa kanilang mga members, and sa pagpapakain sa kanilang mga tawag dito, mga dependents sa buong mundo, kailangan mong mamili kung ano yung mas makakabuti sa nasasakupan mo. And feeling niya, yun. So, ini-stop yun, yung pagtanggap ng tao. Kasi ngayon nga ang masaklap sa mga Pilipino, when they pay, feeling nila, pag-aari na nila lahat. So, pati sa CR, mga burara, so, alam naman natin, napaka-disiplinado talaga ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. So, hindi na rin natuloy yun. And then, biglang nagka-pandemic pa. So, talagang hindi na natuloy yun. Marami sa atin ang nagsasabi na sana buksan, sana makapunta kami dyan pag nagbakasyon kami mga OFW, sana naman makapunta kami dyan kasi supporter kami ni Pastor, di kami member. Ayun, ganito na lang ang gawin natin. Let's make a compromise. Gusto ninyo na magkaroon ng mga ganitong klase ng mga lugar sa buong Pilipinas, iboto po natin si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador. Kasi ang pangako po ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya tatanggap ng kanyang sweldo. At yung kanyang sweldo at budget, gagamitin po niya para mag-hire ng mga tao na maglilinis at magpapaganda lang ng buong Pilipinas. Imaginein mo, di ba? Na kasi si Pastor Apollo Kibuloy, nasa kanya na lahat. Sabi nga niya pera, karangyaan, hindi ko na kailangan yan. Meron na ako yan at nasa akin na yan. Pera, napakadaming pera mga bossing ng Kingdom of Jesus Christ. In a sense na very sila, may mga businesses sila, and ito pang kanilang simbahan, and worldwide sila. At nakita nyo naman kung gaano kagaling pagdating sa pag-raise ng funds ang mga taga-KOJC. Tingnan mo, kahit nga naka-freeze yung assets ng Kingdom of Jesus Christ, ng SMNI at ng mga companies nila, kita mo, hindi pa rin sila nagsasara, tuloy-tuloy pa rin sila, dire-diretso pa rin sila nagfa-function, at wala silang actually ang naapektuhan lang na kanilang foundation is yung Children's Joy Foundation dahil dito sa pamumulitika. But if you're gonna look at it, tingnan mo naman ang Kingdom of Jesus Christ kapag ang Pastor Apollo for Senator movement, pag nag-rally buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas, basta sa ibang bansa sa buong mundo. Di ba? Kita nyo ngayon, may nagaganap dyan sa Las Vegas.
na PDP rally. O sinong sinong nag-finance yan? KOJC na naman. Sa LA, sa New York, yung LED nila, sinong nag-finance yan? Hindi ba mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy? So sa iba't ibang panig ng mundo, nangangampanya ang PDP. Kaninong yan? Kaninong kumbaga bulk ng yan is sa KOJC. What I'm saying is, itong KOJC is capable. Oo, capable, and akala talaga nitong gobyerno natin na yung strength ng KOJC is dyan lang makukuha sa sa pera, na kapag finrelease din na ang assets ng Kingdom of Jesus Christ, akala nila hihinto na rin ang si Pastor Kibuloy, hihinto na mga Duterte, kasi sabi nila KOJC daw ang funders ng mga Duterte. So yun yung nasa isip nila. And until mag-iisang taon na naka-freeze yung assets nila, ang SMNI naka-indefinite suspension. Saan ka naman makakita ng ganyan, di ba? Talagang paglabag yan sa kapangyarihan or pag-abuso sa kapangyarihan ng NTC yan. Kaya abangan din natin ang mangyayari sa hayop na NTC na yan. But anyways, eto nga, yung katulad ng sinasabi natin, itong mga proyekto ng Kingdom of Jesus Christ, hindi naman huminto dahil lang doon sa kanilang pag-freeze ng assets. Kasi ang hindi naiintindihan ng gobyerno na ito na mukhang pera, na akala nila when you cut the fundings, akala nila hindi na magtutuloy-tuloy yung gawain ng Kingdom of Jesus Christ. No, mas lalo pa silang tumibay, mas lalo pa nilang napatunayan that they're really resourceful. Hanggang ngayon, kita mo, huminto ba sila? Hanggang ngayon, palaki sila ng palaki. At grabe kapag nag-conduct sila ng mga rallies ng PDP laban. Talagang buong Pilipinas, simultaneous, naka-livestream lahat. Saan ka naman makakita ng ganyan, hindi ba? So, ganyan kagaling ang Kingdom of Jesus Christ, mga bossing. At si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga sabi ko nga sa lahat ng mga kandidato, talagang si Pastor Apollo Kibuloy yung kailangan unahin natin na iboto. Kasi yan yung tao na talagang hindi na yan magnanakaw, because naranasan niya na lahat, and katulad ng sinasabi ko sa inyo, bakit magnanakaw si Pastor? Yung sa niyang simbahan, siya na ang may-ari nung kanilang simbahan, pero ni isang property wala siyang pag-aari sa simbahan niyan. Right, isa, walang nakapangalan sa kanya. Lahat ng mga properties niya nakapangalan sa mga members and administrators nila. So imagine, kung pera ng gobyerno yung gagamitin ni Pastor Apollo Kibuloy, saan niya dadalhin niya? Sa simbahan niya, no? Umaapaw na nga yung pera ng simbahan nila, para nga kaya nga tumutulong na sila sa Pilipinas dahil sobra-sobra na para sa kanila yung biyayang natatanggap nila mula sa langit Kaya nga nilalabas na nila sa kanilang bakuran yung tulong hindi ba? So ganun din, kung bibigyan mo si Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan sa legislation at saka ng budget, gagamitin niya yan talaga lahat para sa Pilipinas. Kasi lahat ng pera ng Kingdom of Jesus Christ, ginagamit niya para sa Kingdom of Jesus Christ, nang walang pitaka daw si Pastor wala ngang ATM, bank account at credit card yung tao So ang nagpo-provide lang sa kanya ng mga needs niya yung humahawak ng tawag dito ng pera ng kanilang simbahan. So ano lang ba kailangan ni Pastor? Magandang damit, pagkain, tulugan, eroplano para mabilis siyang makapunta sa mga kung saan niyang bansa gusto magpunta para makapangaral, mas mabilis yung kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin. Meron siyang mga sasakyan, mga kailangang protektahan ang kanyang well-being, buhay, hindi ba? So yun lang naman ang kailangan ni Pastor. So pinoprovide yun sa kanya. Pero si Pastor yung on his own, pera siya na bibili ako dito, bibili ako niyan. Wala siyang ganun. Hindi ganun si Pastor. So doon talaga malalaman natin na matinong tao talaga ito at hindi talaga corrupt ito. At may matindi ang disiplina. Grabe talaga ang disiplina ng mga taga-KOJC. So talagang ito yung kailangan natin dito sa gobyerno, itong kailangan natin sa Pilipinas. Mga ganitong tao. Mag-ingat-ingat tayo Sobrang mag-ingat tayo mga bossing. Bakit? Yung PDP, kampanya ng kampanya. Ang ganda nga ng setup ng PDP. Kasi palibasa nga, nationwide tayo,
bawat kandidato may mga spokesperson. Ako po ang nagsisilbing spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy. 10 ng mga kapatid ko sa Banateros, si Coach Oli, ang spokesperson ni Pastor sa Amerika, si Master Judea, ang spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy sa kung saan man siya dalhin. And ako, OFW at saka dito ngayon, nasa Cebu ako, and mapupunta ako ng Tacloban, and then pupunta ako ng Iloilo. So, ako yung magsisilbing spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, manliligaw sa mga kababayan natin, mga Bisaya at mga Ilonggo. And then si Attorney Torion, di ba? Then yung mga kandidato ng PDP, nagkaroon na rin sila ng mga spokesperson nila kasi hindi nila kayang puntahan lahat yan. So, marami ng mga nagsasalita for them sa mga sorties at sa mga rallies. So, ganun ang ginagawa natin. Buong Pilipinas, buong Visayas, buong Mindanao, buong Luzon, talagang pinupunta natin yan. Pumunta pa tayo sa ibang bansa. OFW, ang laki ng numero ng OFW voters natin. Katulad nung nakaraan, nakita natin yung mga nagre-reklamo na parang nadadaya yung kanilang boto, puros mga OFW at saka ang mga binoboto nila PDP straight, di ba? Wala kang narinig na bumoto ako sa alyansa, ganito, ganyan. Wala na yan, pabagsak na po yung alyansa. Kung mapapansin ninyo, wala nang rally alyansa. Wala nang rally. Kaya bantayan natin itong mga taga-Comelec. Mga taga-Comelec, sana nakikinig kayo. Ito pong alyansa ng mga kupal, ang gulo-gulo na nilang, yabang-yabang ni Bongbong nung simula, di ba? Yabang-yabang niya na simula. Sabi niya, invincible sila, dream team daw sila, kumbaga sa basketball. At yun na daw yung mga pinakamalulupit. O ano nangyayari sa kanila ngayon? Hindi ba nagwawatak-watak sila ngayon? Nakita natin si Camille Villar. Walang hiya, sinisiraan si Camille Villar ng mga PR person ni Kiko Pangilinan. Bakit? Di ba? Si Camille Villar, ano naman yan, yung mga Villar naman has always been neutral. So, bakit binabanatan sila ngayon? Eto na, narinig natin, dyan daw pala sa alyansa, putya yan, maglalaglag sila ng 2 kandidato pa. Oo, para daw maipasok lang itong mga dilawang tae. So, magkakainan ng suka itong mga putang ina nito. Sabi ko nga sa inyo, at isa sa mga ilalaglag yata nila, itong si Abalos na walang latoy-latoy, itong si Abalos na walang kakwenta-kwenta. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Abalos. Akala mo siguro yung mga pinaggagawa mo sa bayang Pilipinas, akala mo ikinagwapo mo yan, ikinagaling mo yan. Sorry sir, wala ka nang nagawa sa Mandaluyong, wala ka pang nagawa sa DILG. Kita mo, di ba? Taong simbahan, si Pastor Apollo Kibuloy, ganda-ganda ng track record. Ginawa mong achievement para nung ikaw ay DILG secretary, ang kapal-kapal ng mukha mo nung pinasok ni General Torre yung KOJC compound. Sinasabi mo na wala kayong doon, wala kayong say ni Pangulong Marcos, tapos biglang ngayon kinikredit grab mo yung pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman yan siya nahuli. Bagkus siya'y sumuko kasi hinostage nyo na yung mga taga KOJC mantakin mo, sinisira nyo na yung property, may balita pang susunugin, pasasabugin, tapos may mga baril na yung mga tao nung last day, SWAT at saka SAF. Saan ka naman makakita ng ganyan? So parang hinostage nyo talaga. Kung hindi ka lalabas, papatayin namin itong mga to. Parang ganun yung sistema nung mga panahon na yun eh. So hindi yan siya achievement, Abalos. And lagi-lagi kong sinasabi sa'yo, the day of reckoning will come. And isa na to sa mga karma mo. You will never, ever, ever become a senator. Matagal mo ng pangarap yan. Hindi ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Dahil demonyo ka. O, kaya makikita mo, naglalaglagan na sila. Si Manny Pacquiao daw, Si Manny Pacquiao daw sa kanyang probinsya ay hindi daw iboboto ng solid ng kanyang grupo sa probinsya niya. Itong alyansa. Ilan lang daw dyan yung boboto nila at puros PDP na daw yung iboboto nila. So imagine, ganyan ka bulok, ganyan pag kumuha ka ng mga taong bulok, kapag kumuha ka ng mga taong balimbing, walang sense of loyalty yan.
O yan si Pacquiao, walang sense of loyalty yan. Yan si Tito Soto, yan si Panfilo Lacson, kinuha mo diyan sa alyansa mo. Walang sense of loyalty yan. Puros makasarili yan, personal agenda lahat ang niyan. Gagawin niyan. Si Amy Marcos, kita mo, personal agenda. O si Camille Villar, hindi nyo naman talaga hawak yan. Baka nga ginagatasan nyo pa yung pamilya na yan Napakaganda ng reputasyon ng mga Villar. Sa totoo lang, pagdating sa politik, hindi sila na-involve sa kahit anong iskandalo bukod sa pinagsisemento nila lahat ng mga farmlands natin, kinonvert nila to subdivisions. Pero other than that, pagdating sa pera ng taong bayan na ninanakaw, parang wala naman tayong naririnig na ganon sa mga Villar. And nung panahon nga ni Mark Villar sa DPWH, na kahit na hindi siya engineer, maganda pa din yung kanyang panunungkulan. Ang dami pa rin nilang na-accomplish na mga projects. And itong si Villar na nanay and yung Villar na tatay, hindi yan nahawakan ng kahit na sinong politiko. And all politician wants to be friends with or want to be friends with the Villars. So ayan na nangyayari sa alyansa. Hindi sila kailanman nagkampanya sa ibang bansa. Kaya COMELEC, never naming makikita at never naming dapat makita na kapag nag-check tayo ng OFW votes, mas lamang sila. Kaya nga itong survey na to, malaking kabalintonaan at kalokohan ito na yung mga tao natin sa survey hindi pumapasok. Parang sa survey ang pumapasok si Batot tsaka si Bongo lang. Hindi tayo dapat maniwala dyan. Iboto pa rin natin yung PDP straight dahil yan ang utos sa atin ni Pangulong Duterte. Dahil katulad ng sinasabi natin, ang boto sa PDP ay boto para hindi ma-impeach si VP Sara. So, palpak na naman sila. Nung nakaraan, sabi nila iikot daw sila sa Mindanao. Wala na silang meeting di avance o mga rallies na ginanap. Meron na lang yata silang gaganaping mga grand rallies, pero hindi katulad ng ginagawa natin na rallies na talagang kami sa Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, talagang pumupunta kami sa mga barangay, basketballan, pinupuno namin yan, pinapakilala namin si Pastor, at lagi nilang sinasabi na kay Pastor kami, kasi siya lang yung senatoriable na pumunta sa mga lugar namin. Siya lang yung talagang nagpunta rito at ipinakalala yung kanyang sarili through his spokesperson. So kami nga yun. And talagang makikita mo ang alyansa wala na. Hindi na sila nakukumpleto sa mga sorties nila, sa mga press conferences nila. Hindi pa sila nakakapag-kampanya. Imaginein mo ilang buwan na lang, ilang araw na lang matatapos na ang mag-e-election na dito sa Pilipinas. Pero hindi pa rin sila nangangampanya, hindi mo sila nakikita. Nagkakanya-kanya sila ng ikot. So, desperate move to survive itong mga kandidato nila. Talagang desperado na sila to survive kasi nga itong kanilang magaling na campaign na manager na si Bongbong Marcos, puro kapalpakan ang ginagawa, puro kabulastugan, puro kasiraan. Nagre-reflect sa kanila lahat ng kahayupan. Tapos meron ka pang Claire Castro na tatanga-tanga din. Di ba nung nakaraan, food security, sabi niya ang food security daw sa Department of Agriculture. Kung di ka man naman bobo, Claire Castro, ang food security ay sa DSWD daw, Sinabi niya na ang food security daw ay sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. Kung di ka ba naman tanga, ang food security po, ang pagkain, ang nagsisecure niyan, Department of Agriculture. Dahil ang pagkain ay galing sa agrikultura. Tanga-tanga ka talaga, nagmamagaling ka kasi, masyado kang feeling bright na spokesperson, boba ka naman. Saan ka makakita na sa tinagal-tagal ng pamahalaan natin, ngayon lang nailipat yung food security sa departamento ng DSWD? Mga hinayupak kayo talaga, bopols. Ikaw, Claire Castro, napaka-bopols mo, sa totoo lang. Yung mga ganyang klase ng pagkakamali, hindi yan dapat kinocommit ng katulad mo na mga abogado pa man din. At least man lang ka ng erratum or sorry, nagkamali ako. It's not
Department of Social Welfare but Department of Agriculture. Mas magaling pa sa iyo yung taga UNTV na sino pangalan noon nung reporter na yon. Mas magaling pa, mas matalino pa kaysa sa iyo. Ang yabang-yabang mo diyan sa podium kung makaasta ka diyan, yung mga damit mo hindi mo inuulit, ang lalaki ng mga blouse mo, naknan toko pero yung utak mo katiting. Mas matalino pa sa iyo yung Malacanang press corps. Kung makapag-asta ka diyan, akala mo ikaw ang pinakamagaling. Akala mo ikaw yung pinakamagaling diyan sa Malacanang, pinakamagaling diyan sa podium na yan. Pero ikaw ang pinakawalang kwenta diyan. O kaya ngayon bagsak ang rating. So saan ka makakita? Paano ka maniniwala? Comelec ito lang paano mo kami mapapaniwala na mananalo ang alyansa kung yung nangangampanya sa kanila 25% ang trust ratings? Walang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang nangangampanya para sa alyansa. Ngayon, paano mananalo mga yan? Tanga ba Pilipino? Wala kaming tiwala sa nag-i-endorso tapos iboboto namin yung mga kandidato nila. O kaya kung meron kayong balak mandaya, mandugas, kung may balak kayong manghayop sa eleksyon natin dito sa Pilipinas, huwag nyo nang ituloy kasi huling-huli na kayo sa akto. Kitang-kita kayo. Wag na ninyong ituloy yung pandadaya ninyo dahil sigurado ako baka yan na talagang maging mitya ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Pabayaan yung umandar ang demokrasya. Hindi tanga mga Pilipino. Nakita ng mga Pilipino kung gaano karami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Napakataas ng tiwala ng Pilipino kay Inday Sara. Kung merong effective na mga kampanya, itong mga tao na to na pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Pinagkakatiwalaan si VP Sara plus pinagkakatiwalaan si Pangulong Duterte, galit ng tao doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Sigurado ako na ang 10 kandidato natin, pasok yan, mananalo mga yan. Kaya sana wag lang dayain. Kaya yung mga nakikita nyo ng mga surveys na yan, nako po, yan po ay mind conditioning. Iboto po ninyo yung kandidato natin. Iboto ninyo yung 10 kandidato natin. Marami nagsasabi magdadagdag pa sila ng 2. Nasa sa inyo yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ako lang, stick na ako sa 10. Kasi kung kasi kapag 10 lang yung binoboto mo, habang umaakyat yung 10 mo, yung 2 hindi mo boto, ibinababa naman nun yung mga kandidato na hindi pinuntahan ng mga boto na yun. Kaya ako, 10 lang talaga, hindi ko na dadagdagan. Actually, si Banat Bay nga, dadagdagan niya yung kanya, gagawin niya 12. Pero ako, sabi ko sa inyo, kanya-kanya tayo ng desisyon, ng isip. Ang pinipilit lang naman sa atin ni Pangulong Duterte is yung 10. Ngayon, may 2 pa naman, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto ninyong dagdagan niya ng mga kandidato ninyo. Okay lang. Basta importante tayo dun sa 10. Lahat boto natin sa 10. Pastor Apollo Kibuloy at yung siyang kandidato para talagang sigurado tayo na may pag-asa tayo at merong kahit pa paano katiting na liwanag. Kasi mantakin mo sa loob ng 3 taon sa loob ng 3 taon, putang ina itong administrasyon na itong pinakamalaki ang inutang. Galit na galit sila kay Duterte. Dami daw inutang ni Duterte. Pero sa katotohanan, ang pinakamaraming inutang, itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, ang inutang ni Bongbong Marcos ay talaga si Bongbong. Walang magawang matino talaga itong hinayupak na ito. Ito, noong panahon ni Erap Estrada, ang inutang natin, 583 billion lang. Sa buong niya na yan. Sa buong termino niya na yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, 1.4 trillion sa buong niya na yan. Hindi ko alam kung 9 years niya na yan. Si Pinoy, 2.4 trillion sa 6 na taon. Si Pangulong Duterte, 4.42 trillion. Ang laki ng inutang ni Pangulong Duterte. You know why? Kailangan natin ng talaga. Ang dami namang nangyari ng panahon ni Pangulong Duterte. Build. Ang daming mga ordinansa, ang daming mga batas na naipasa, ang daming mga naipatupad. Bukod sa build. Nandiyan pa yung pandemic, di ba? Pandemya, sarado ang ekonomiya, pero kailangan natin mabuhay. And bilang isang magaling na ama, ginawa ni Pangulong Duterte, binuhay tayo. Umutang ng 4.42 trillion para mairaos ang bayang Pilipinas. Build, 10-year passport, peace and order, ayuda, SAP, amelioration, di ba? Social amelioration program. Tapos yung pandemic response, di ba?
nakita natin, ang dami nating napansin. Ito kay Pangulong ito kay Pangulong Marcos, 4.64, 3 taon pa lang, 32 months pa lang. 32 months 4.64. Mas malaki ng inutang niya sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, 6 na taon ni Pinoy, 6 na taon ni ni Gloria, 6 na taon ni 3 taon ni Era. In just 32 months, ayan, surpass all of his predecessors. Lumalabas, 1.9 billion per day interest payments, 30% increase in total debt in just 32 months. 4.64 trillion borrowed from July 2022 to February 2025. Actually, isang nga lang itong ang utang niya na to, isang taon lang to in 2022 ay lang to kasi parang lumalabas, supposedly ang budget natin 3 trillion lang di ba? Naging 6 trillion ngayon. So yung 3 trillion dito ngayon nga lang tong taon na to 2025, hindi ba? Philippines total debt as of Feb 2025 is 16.63 trillion yung utang ng Pilipinas. Akala ko ba babayaran ni Bongbong utang ng Pilipinas? Akala ko ba yung mga ginto na mga hayop na ito ang ipambabayad sa pera ng Pilipinas? Hindi naman pala. So, ganyan ang problema. Ayan ang dilubyong kinaharap natin kay Bongbong Marcos. Alam niya ng mga Pilipino. O sa tingin ninyo, mananalo pa yung kanyang mga kandidato. Malabong-malabo na manalo yan. Kaya tayo mga Pilipino, continue lang tayo. Unti-unti, babawiin natin yung Pilipinas mula sa mga putang ina magnanakaw na ito. Babawiin natin ang Pilipinas mula sa mga kriminal na ito. At babawiin natin yung Pilipinas, ibibigay natin sa magaling na leader dahil deserve natin ito. Okay, so mga bossing, yan lang lagi natin tatandaan. Natin yan? I-push natin yan. Isa pang problema natin itong sa kaguluhan sa PNP. Diyos ko po, nagkakalabo-labo na rin ang PNP. Nagkakalabo-labo ang alyansa, nagkakalabo-labo ang administrasyon, nagkakalabo-labo pati itong PNP. Sinasabi nito ni Marbil na hindi daw totoo yung mga kidnapping, pero may press conference yung pinakamadaldal at sinungaling niyang spokesperson na sinasabi na merong kidnapping at meron nga nakuling suspect doon sa pagpatay sa isang Chinese na businessman. So dati, tinan ninyo nawala na yan. Bumalik. Meron akong video na in-upload just recently patungkol sa totoong issues ng bayan natin Pilipinas, ba't nag-conduct si Pangulong Duterte ng war on drugs. Kitang-kita nyo dyan, mga bossing, sa video na yan, kung bakit kailangan na talaga linisin ng bayan Pilipinas sa droga. At lalong kailangan itong bayan Pilipinas ay linisin na natin linisin na natin itong bayan Pilipinas mula dito sa mga leader na mga siraulo. Kaya ito, yung PNP, nagkakagulo na rin sila. Nagtataka lang kasi ako kay Marbil, ba't hindi ka pa magretiro? Ilang buwan ka nang dapat na nagretiro? Baka nag-uulyanin ka na. Kung ako sa isa, magretiro ka na. Tama na. Ano bang inaantay mo? Ba't di ka pa makapag-retire? Akala ko ba magaling kang PNP chief? Ba't hindi mo na ayos yung Pilipinas? Sa loob sa termino mo lamang? Kailangan mo pang i-extend? Ibig sabihin, kulang pa yung mga ginawa mo? O, ibig sabihin, kung kulang pa yung ginawa mo, baka wala ka talagang ginagawa o baka mali yung mga ginagawa mo. Siguro hanggang ngayon hindi ka pa makapag-retire, di ba? So ibigay mo na sa iba, ibigay mo na kay Tory. Total, yun naman ang pangarap niya O ibigay mo na kay Tory ang trono para naman para makagawa siya ng sarili niyang legacy. Although he will go down in history na kinaiinisan na he will go down in history na pinaka-kinaiinisan na pulis sa buong mundo. Mukhang pinaghirapan naman niya yung pagiging future PNP chief niya. So, ito ang masasabi lang natin dito sa pulis, sobrang sinungaling ninyo. Wala na pong maniniwala sa inyo. Actually, kung fake news lang pag-uusapan, kasi ang sabi niya dito, ilalabanan nila ang fake news. Kayo nga ang fake news. Harap-harapan sa Senado, kitang-kita kung gaano kayo nagsinungaling. Huling-huli ng lente ng mga camera in the halls of the August body ng Senate. Kita-kita kung paano kayo nagsinungaling. Lahat kayo, ikaw, si Boying, si John Vic Rimulya, si Torre, kitang-kita kung paano kayo nagsinungaling. So wala kayong karapatan na sabihan ang mga taong bayan na ayaw at galit sa inyo na fake news sila. Because kung meron talagang fake news peddler dito, kayo yun. PNP and
Bongbong Marcos. Babalik natin, sabi ni Bongbong Marcos, wala daw pumasok na droga, wala daw pumasok na baril dyan sa KOJC. Alam niyo yun for a fact na meron. Pero never niyo kinorek si Bongbong Marcos dun sa kanyang statement. And it was a statement made in front of the whole mainstream media. The whole world, the whole Philippines watched it. Yung pagsisinungaling ninyo. And same goes with you and the rest of your crew dyan sa Senate inquiry. Kitang-kita kung gaano kayo kasinungaling at nagsinungaling dyan. Hindi nyo na maitatago yan. Hindi nyo na maitideny yan. And, ano mo yan, when you retire, dalhin mo lahat itong mga katarantatuhang pinaggagawa ninyo. And when you retire, ito lang yung legacy na iniwan mo sa bayang Pilipinas. Ikaw ang pinakawalang kwentang PNP chief na nagkaroon tayo. Dahil sobrang gumulo lalo ang Pilipinas simula nung nagsiupuan kayo dyan sa mga posisyon ninyo. Okay, so, nako, sinipon na ako ng todo dahil nakatutok sa akin itong ventilador. This is gonna be our setup for the next couple of vlogs kasi iikot pa ako sa buong Visayas and babalik ako siguro sa studio baka next week na. Kaya tangkilikin nyo pa rin itong ating vlog, yung ating mga discussions. Total naman, may sense naman yung ating mga pinag-uusapan kahit na papaano. Hindi nga lang tayo nakakapag-play ng video, hindi nga lang tayo nakakapag-play ng music, pero wala lang tayong laugh track, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung ating discussions. And maraming salamat sa inyo mga bossing dahil sa pakikinig ninyo, pagtangkilik sa ating channel. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog natin. Basta expect muna natin na ganito muna yung setup natin. Pero maghahatid pa rin tayo ng mga komentaryo. Pagbalik natin ng studio, back to basic tayo. Happy ulit tayo. Again, happy Easter everyone. God bless you and until our next vlog.